Sa Eden, ang tao ay binigyan ng isang banal na tungkulin. Alagaan ang kalikasan, magtanim ng mga bulaklak, magani ng mga bunga, pangalagaan ng mga hayop, at gabayan sila sa kanilang inosenteng buhay. Ang gawain ay hindi isang pasanin. Ito ay isang kaloob. Isang pinagmumulan ng pagunlad. Isang pinagmumulan ng kagalakan. At ngayon, kahit nasa labas na sila ng paraiso, ang tungkuling iyon ay nanatili, sapagkat ang paggawa ayon sa mga utos ng Alahayah Yahweh ay magiging pananggalang laban sa maraming pag-atake ng kaaway. Sa umagang iyon, sinimulan ni Adan at Eva ang kanilang unang gawain. Nagtipon sila ng mga bato. Naghandang magtayo ng altar. At sa unang pagkakataon, naranasan nila ang sakit. Ang kanilang mga kamay ay nasugatan. Ang kanilang dugo ay dumaloy. Ang kanilang mga katawan ay napagod. At ang pawis ay bumasa sa kanilang noo. Ngunit habang nadarama nila ang mga bagay na iyon, lalo nilang minahal ang kanilang tagapagligtas. Sapagkat naunawaan nila na ang altar na kanilang itinatayo ay nagsasalita tungkol sa isang darating, isang Mesiyas na magdurusa ng higit pa, na masasaktan ng higit pa, na magbubuhos ng lahat ng kanyang dugo para sa kaligtasan ng tao. Mula noon, tuwing titingin sila sa malayong Eden, hindi na nila makikita lamang ang nawalang paraiso. Makikita rin nila ang altar. Ang altar ng sakripisyo. Ang altar ng pagtubos. Ang altar. Ang altar ng pag-asa. Ang altar na iyon na nabahiran ng pawis at dugo ay magiging isang walang hanggang paalala. Paalaala ng sakit, paalaala ng paghihirap, paalaala ng halaga ng pagtubos. At balang araw, ang lahat ng sakit na iyon, ang lahat ng luha, ang lahat ng pagdurusa ay ililipat sa kopa ng lumikha. Matapos ang mahabang oras, nakatagpo ang mag-asawa ng kaunting kapahingahan. At sa gitna ng kanilang pagod, sumibol ang pag-asa. Sabik nilang nais makita ang kanilang bagong tahanan. Ang bagong mundong kanilang tatahakin, kaya't sila ay naglakad. Ngunit ang kanilang bagong paglalakbay ay kakaiba sa Eden. Ang kanilang mga hakbang ay nagdala sa kanila sa landas ng mga ngiti at luha. Sa landas ng pag-asa at pagkabigo, sa landas ng pag-ibig at kasakiman, sa landas ng liwanag at kadiliman. Nakakita sila ng
paglalakbay, nakilala nila ang dalawang mundong magkasabay na umiiral. Ang liwanag at ang kadiliman, ang pag-ibig at ang kasakiman, ang pag-asa at ang kawalan ng pag-asa, ang pagkakasundo at ang kaguluhan. At sa unang pagkakataon, At sa unang pagkakataon, ganap nilang nakita ang bunga ng kanilang pagpili. Ngunit, sa gitna ng lahat ng iyon, ang pag-asa, ang pagtubos, ay nanatiling buhay.